ng Church Planting Institute. Ilan lamang sa inyo nakakagawa nito at very appreciative naman kami sa mga nagagawa ninyo kasama na kay Brother Neil at sa kanyang wife si Sheila. At sa pagtatapos po ng ating lectureship ngayong araw na ito, katulad po namin na ipangako sa inyo from 9 to 9, nataon din po na 9 speakers. 3 kayo ng umaga, 3 kayo ng hapon, 3 ngayong gabi. No? At hindi ko po intensyon na maging huling speaker po sa lectureship na ito. No? Meron po akong naimbita pa na 2. Yung isa ay talagang nagsabi ng hindi pwede sapagkat ang kanila pong signal ay o kanilang wifi ay nasira. Yung isa po ay nagbabakasakali at akala ko nga ay pwede siya na siya maging huling speaker po natin. Pero sa isip-isip ko sa kasakali na hindi talaga uobra ang kanilang net, nilang wifi, ay baka mapilitan po akong maghanda. Kaya ito po, no? Ang aking pong napiling paksa mula sa imaginary book, sa aking imaginary book na my book of 10 commandments, ay ang paksa nating 10 commandments for workers. Kasi to the work nga po tayo ang ating tema at maraming salamat sa mga kapatiran na nagbahagi po ng mga paksa patungkol po sa gawain ng Panginoon. At para makumplito po ito yung 10 commandments, no? Para sa mga workers. At mamaya papaliwanag po natin ano itong mga workers na tinutukoy po natin. Well, magbase po tayo. Pinaka-teksto po natin, Matthew Kapitulo 9, 35 hanggang 38. At mababasa po natin ang ganito. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinaguga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Natapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanay ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Hangoy po natin mula po dito sa mga talatang ito ang patungkol po sa mga manggagawa. At kapag tumutukoy po tayo ng manggagawa o worker, wala po tayong tinutukoy na isang tao lamang sa isang kongregasyon na tinatawag nila o natin na preacher o minister o ano bang katawagan po natin. Hindi po siya per se ang ating pong tinatawag, kundi ito po ay sa kahit sinong mga Kristiyano na tatanggap ng responsibilidad ng gagawa sa kaharian ng ating Panginoon. Maging lalaki o babae, bata man o matanda, o anumang kalagayan niya, socially, o ano paman. Ito po ang matawag natin na mga Kristiyano na namulat sa mga responsibilidad po nila. At hindi po ito isang gawain na mababa sa kongregasyon. No? Meron po tayong narinig nung una na parang ayaw nilang matawag na sila ay mga workers ng iglesia. No? Ayaw ko ano pong background ng kanila pong kalagayan. Subalit inaayawan nila ang terminong ito na para bagang siguro ang turing sa kanila yung mga empleyado, no? At na may nabanggit si Brother Christian patungkol po dito. So atin pong babaguhin yan. Ito po ay termino na bagay sa sino man pong mga Kristiyano na gumagawa sa loob po ng iglesia ng ating Panginoon. Now sa pagsasabi po natin dito na lahat ng mga Kristiyano, mga babae o lalaki, bilang mga manggagawa, hindi po natin ibig sabihin na lahat ng mga gawain sa loob ng iglesia ay magagawa na ng mga babae. Sa pagsasabi po natin na mga manggagawa ay pwedeng mga kalalakihan o mga kababaihan, subalit mayroon pa pong ibang mga talata ang Biblia
na magbibigay po sa atin ng limitasyon sa mga maaaring gawin ng mga kapatiran nating kababaihan. Kasi po ang Great Commission ay ginamit na patunay daw na ang mga kababaihan ay pwede ring mangaral, no? Sa loob ng iglesia, sa mga kapatirang mga kalalakihan. At meron pong mga nagpa-practice na mga kababaihan in the presence of men ay nangbabautismo na sapagkat yan daw ay sakop ng Great Commission. Nakakalimutan po ng mga kapatid na ito na ang Matthew 28 nga ay isa lamang sa mga talata na nagtuturo sa mga responsibilidad ng lahat ng Kristiyano, subalit sa paggawa ng mga Kristiyano sa kanilang mga responsibilities, kailangan din nilang isaalang-alang ang iba pang mga talata. Kung katulad po sa role of women, ay i-observe din po nila ang ibang mga talata na nagbabawal sa mga kababaihan na manguna, mangulo, magkaroon ng pamumuno sa loob ng iglesia. So ito po ang ating backgrounder. Nililiwanag lamang po natin ito. Pero sa ngayon, sa pagbibigay po natin ng 10 mga kautusan sa mga manggagawa, ito ay pang-general. Hindi lamang po para sa mga preachers. Okay? So ito po ang number 1. Mula po sa Matthew chapter 9 verse 36. Ang isa pong manggagawa ng Panginoon ay kailangang nauunawaan niya na kailangan siya doon sa bukirin, doon sa bukid. He must know that he is needed in the field, he or she. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon, napakarami ang aanihin at kakaunti lamang yung manggagawa. At ang principle po nito, alam niyo po, the more laborers there are, the greater the harvest. O nga po, mas marami po ang manggagawa, taga-ani, mas marami po ang maaani. Kung kakaunti lang naman ang gumagawa, hindi po tayo maka-expect ng maraming ani. Kung ano lang ang kaya ng mga gumagawa, ay yun lamang ang expect natin na resulta ng kanila pong magagawa. The same principle is applied doon po sa ating pagbibigayan. 2 Korinto Kapitulo 9, versikulo 6, he which sows sparingly shall reap also sparingly, and he which sows bountifully shall reap also bountifully. Opo, law of nature po yan. Ano po? Kaunti ang ating tanim, kaunti ang aanihin. Marami ang ating itatanim, marami ang aanihin po natin. So, sa labor, sa work, sa pagtatrabaho, sa ubasan ng ating Panginoon, magdidepende sa dami ng ating mga laborers, ang ating pong ani. Kaya, kailangang unawain po ito. Tanggapin ito ng sino man pong tatanggap ng responsibility na gagawa sa kaubasan ng Panginoon na kailangan siya. Kailangan siya sa kaharian ng Panginoon. Kailangan siya sa ubasan ng Panginoon. Kasi kung ang isip niya hindi siya kailangan, yung sinasabi po natin na pabanjing-banjing lamang, papitik-pitik lamang, hindi niya siseryosohin ang kanya pong papel bilang tagagawa sa loob po ng iglesia ng ating Panginoon. Number 2, na kailangan na unawain ng mga workers in the vineyard, ay kailangan totoo po itong alagad. True disciples. Matthew 28, napansin po ninyo sa Great Commission. Okay? Sabi ng Panginoon Jesus, all authority has been given unto me in heaven and on earth. Go make disciples. Ang kautusan po ng Panginoon ay gawing alagad ang lahat ng mga bansa. At kung paano ito gawing alagad, well, sabi niya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I have been with you throughout the end of the ages. So, ang utos ng Panginoon sa mga apostoles ay gawing alagad. Ang alagad, ano nga ba ito? Well, alam natin ang master and disciple relationship. Ang isang disciple ay nag-aaral sa kanyang master.
Tinuturuan siya ng kanyang master. And in our case, it is the Lord Jesus Christ who is our Lord, our master, conqueror, emperor, kung naman po ang pwede natin itawag sa kanya, boss, amo, manager. At tayo yung taga-sunod. Tayo ang nagpapasakop sa kanya sa makatuwid. At atin pong pinag-aaralan ng kanyang mga aral. At sa kanya po tayo nakadepende sa anumang aral at sa ating mga gagawin. Wala po tayong gagawin, hindi po niya ipinagputos. At wala po tayong iisiping ibang aral na hindi po niya itinuro. Kaya naman, sabi ng Panginoon sa Luke chapter 9, verse 23, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Sa pagiging alagad, mga kapatid, hindi lamang sa aral, no? O kaya ay sa pagsunod ang ating pong concern. Bahagi po ng pagiging totoong alagad po natin ang ating pong pagdadala ng ating mga pasanin. Sapagkat mayroong tinukoy ang ating master, ang ating Panginoong Jesus na cross, a cross na dapat nating dalhin. Na sumasagisag po ito, no? Sa mga bagay-bagay na ayaw natin, bagay-bagay na hindi natin gustong dalhin sana kung maaari, hanggang sa pinakamasakit na, pinakamabigat na pangyayari sa buhay natin as pictured in the life of the Lord Jesus Christ. Ang cross niya ay ang sagisag ng kanyang paghihirap at ang kanyang kamatayan. Hindi ito tumutukoy sa mga kaunti lamang natin na inconveniences, no? Kaunting mga problema dito, problema doon. Ito po ay mga seryosong bagay sa buhay Kristiyano. Subalit sa pagiging totoo po nating mga alagad, pagiging totoo po natin ng mga workers, handa po natin itong dalhin, handa po natin itong buhatin, no? Handa po natin itong tanggapin at magsakripisyo sa atin pong buhay. Hindi po tayo mga alagad lamang, no? Kapag mabuti ang panahon o kapag conveniente po para sa atin, o kaya kung makabubuti lamang po sa atin, o kaya kung may mapapakinabangan lamang po tayo sa pagiging worker natin o disciple po natin. Whatever it will cost us, we remain to be true disciple. Yan po ang number 2 na requirement po ng ating pagiging mga workers o tagagawa sa ubasan ng Panginoon. And number 3, workers must be taught all of the master's teachings. O nga po, doon sa una, sinabi natin na kailangan nating maging mga alagad. Pero ang pagiging alagad po natin ay nahulugan ng lahat ng katuruan ng Panginoong Hesus ay malalaman natin. Kaya nga, wala tayong hinto sa pag-aaral. Di ba natin sinasabi na tama na tayo sa mga natutunan natin? Kaya nga, tuloy-tuloy po tayo sa mga pagkakataong katulad nito. Mula umaga hanggang gabi ay nakikinig po tayo sa mga ngaral ng mga kapatiran. Madagdagan pa ang ating pagkakaunawa sa kanyang mga salita. Kung maunawaan po natin sa Great Commission, di nga ba, ang sabi ng Panginoong Hesus sa verse 20 na nakakaligtaan po ng marami, teaching them to observe all things that I have commanded you. Opo, no? Ang all things ay napakahalaga. Kasi sa religious world ngayon, marami po sa kanilang sapat na maging tama sa karamihan na turo. Hindi po sapat yung karamihan na turo ay tama, no? Kasi ang nasa Kapitulo 28, versikulo 20 ay all things. Lalong hindi po tama yung ilan lamang na katuruan ng isang grupo ay tama. Mga ilan lamang. Kasi nga, totoo po, mayroon pong ibang namimili ng mga aral. Yung katuruan na sa palagay po nila ay advantageous sa kanila, makabubuti sa kanila, may benepisyo sila, yun ang kanilang ituturo palagi. Yung ibang katuruan, bahala na. Naku, lalong-lalo na po ang may kinalaman sa kaligtasan. Ang iba po ay nakakaligtaan ito na ituro ang tama mula sa Matthew 28. Adumang tinuro ng Panginoong Hesus, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Sabi niya, ang ilan ay hindi na kailangan ang tinuturo nila. O di,
Kung failure sila sa katuruan patungkol sa kaligtasan, ano pang ini-expect natin sa kanila? Kung sa pinakamahalagang paksa tungkol sa kaligtasan ay hindi na nila matutunan, hindi na nila sinusunod, sapagkat hindi naman itinuturo ng mga nagturo sa kanila, ay wala tayong maasahan sa kanila. Kaya kung sino man nakakapakinig ng aral na ito, na naroroon sa mga grupong ito na hindi po nagtuturo ng all things that the Lord Jesus Christ had commanded, ay umalis na po kayo sa kinaroroonan nyo. At wala pong mabuting magiging resulta po niyan para sa kaligtasan ng inyong kaluluwa. At sa pagtuturo po sa mga alagad, sa mga workers, sabi nga, mula pa kanina, sino kapatid na nagsabi dito, ang ating pong mga gawain patungkol sa evangelism, sa edification, sa equipping, sa pagtutulong natin or benevolence, ang mga natututunan po natin mula po sa ating master. So, all things that have commanded you, sabi ng Panginoong Jesus, dapat po maunawaan ng isang worker. At number 5, workers must be good examples. Opo naman. Ano kung alam natin ang lahat ng katuruan? Okay? Lahat ng katuruan, alam natin. Kasi sabi, all things. No? Teaching them to observe all things that I have commanded you. Kaya lamang may problema po sa ating buhay. We are not good examples to others. Oo. Tayo yung nagsasabi na do what I say unto you, but do not do what I do. Hindi po pwede. Katulad tayo ng isang alimango na sinisita yung kanyang anak. Sabi ng nanay na alimango, bakit ka ganyan, anak? Pag lumakad ka ay patagilid. Tapos lumakad yung nanay, ganun din pala ang lakad niya, patagilid din. Isa pong challenge ang gayahin si Apostol Pablo sa kanyang pagsasabi, 1 Corinthians chapter 11 verse 1. At magsisilbi nga po ito na halimbawa po sa atin o challenge natin, ang sabihin niya, you imitate me as I imitate Christ. Gayahin ninyo ako na katulad ng paggaya ko sa inyo. Sabi ko nga, this is a sign of immaturity para sa isang Kristiyano, na katulad ni Apostol Pablo, na ang sabihing gayahin niyo ako sapagkat ginaya ko na si Kristo. Hanggat hindi po natin masasabi ito, ay mayroon pong kakulangan sa atin, sa ating pagiging halimbawa. Ang Panginoong Hesus sa kanya pong pagtuturo ay mapapansin po natin, hindi niya sinabing ganito, doon, o ito ang gawin mo. Sa prayer, halimbawa pagtuturo niya, you pray like this. Tapos mayroon siyang example, papaano manalangin. At makikita natin sa mga ginawa niya sa buhay, sa kanyang earthly ministry, na rin yung paggawa sa anumang kanyang sinasabi. Kaya naman sabi ni Apostol Pablo sa mga kabataan, be thou an example of the believers. At hindi lamang po ito dapat sa mga kabataan, lalo na po ito sa mga nakatatanda, katulad po namin, mga senior na. Hindi pwedeng sabihin sa mga mas bata na sila ang maging halimbawa, tapos tayong mga senior na ay hindi na mga halimbawa sa kanila. Ang maganda po ay bawat isa po sa atin ay maging mga halimbawa ng sinuman. At sa 1 Timothy chapter 4 verse 12 ay kung saan nararapat maging halimbawa ang mga Kristiyano, no? Ay inisa-isa ito ni Apostol Pablo. Then workers must be trusted to do their work. Meron na po kayong karanasan na kailangan mong sabihin lahat-lahat sa isa mong kausap na gagawa ng isang bagay. Mula number 1 hanggang number 10. Well, maganda yan kung detalyado ang iyong instruction. Pero hindi nga ba't common sense naman yung iba eh. Ang ibang mga nakakaintindi na alam na kung ano ang gagawin. Mayroon kang isang tao, sabi niya lamang doon sa kanyang mga estudyante, I only have one rule to you. What is that, sir? One rule is be good. Maging mabuti kayo. Yun lang ang kanyang rule. He doesn't have to be discussing it in details. No, wala detalyado. So, pinapaubaya sa mga estudyante ang mag-isip, what is good? Ano yung tama?
So sa mga gumagawa sa iglesia ng ating Panginoon, kailangan tayong mapagkatiwalaan. Katulad ng pagtitiwala ni Apostol Pablo sa kanyang mga kasama sa gawain. Halimbawa, unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 17, patungkol kay Timoteo, sabi niya, dahil dito'y aking sinugo sa inyo si Timoteo na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ang sa inyo'y magpapaalaala ng aking mga daang nanga kay Kristo, gaya ng itinuturo ko sa anumang dako sa bawat iglesia. Ganun na lamang ang tiwala ni Pablo kay Timoteo. Tinawag niya itong tapat na anak. At sabi niya, siya ang magtuturo na sa inyo, yung mga itinuro ko. Chapter 16, verse 10 to 11. Ngayon, kung dumating si Timoteo, sabi niya, ingatan ninyo na siya ay mapa sa inyo ng walang pangamba, sapagat ginagawa niya ang gawain ng Panginoon na gaya ko rin naman. Talagang trustworthy itong si Timoteo. At tatapat, inaasahan ko sa Panginoong Jesus na suguing madali sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag pagkaalam ko ng inyong kalagayan. Pagpapadala niya sa Pilipos kay Timoteo, sapat na yon, no? Na mapanatag ang kalooban ni Pablo. Gayun na lamang tiwala. Hindi lang naman si Timoteo, mga kapatid, ang pinagkatiwalaan ni Pablo. Si Tito rin naman, di ba? Sinugo siya doon sa isla ng Creta at ang sabi doon ay that you might straighten out what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed to you. So naroon po ang isang katagian ng mga manggagawa. Sila ay mga napagkakatiwalaan. Workers must have a holistic training. Kabuuan ng pagkatao po natin. We mean by holistic is all about our intellectuality, our physical, social, spiritual training. Opo, ano? Meron tayong logical mind. Kapag ang isang tao wala niyan, wala siyang common sense, no? Mahina ang katawan, mahina ang pag-iisip, mahirap. Di marunong makisama sa mga tao at kulang siya sa spirituality, may problema sa training po ang mga workers. Kaya sa ating training school, Church Planting Institute, sinusubukan po natin maging holistic po ang training ng ating mga nagiging mga kasama sa pag-aaral. Ating halimbawa po ng isang holistic growth ay ang Panginoong Jesus. No? Di nga ba? Sabi sa Luke 2 verse 52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Gusto po natin maging ganito po ang kalagayan ng isa pong manggagawa sa ubasan ng Panginoon. At that will bring us to number 8. Kailangan po kasing competent. Competent naman tayo. Hindi tayo magiging kahihiyan ng iglesia ng Panginoon na ating nire-represent. Opo. Kaya, yung mga gustong mangaral, ay binibigyan natin ng training para magkaroon ng competency, ng kagalingan. At ang mga pag-aaral ay mayroong iba't ibang mga pamamaraan nga. May mga kapatiran tayo na mayroong mga universities at colleges, yung mga Christian colleges na kung saan nag-o-offer sila ng mga secular courses, the same time mga biblical courses, no? May mga schools po tayo na purely it is for training preachers, at ang tawag po natin doon ay may Bible colleges, at meron tayong mga 2 years program, at meron tayong mga seminars kung saan po, no, ay madaragdagan ang kaalaman ng sinumang Kristiyanong nais magkaroon ng kaalaman sa Bible at sa ministry. So, itong design ng ating mga workshops, ng ating mga seminars, lectureships, na katulad po ng ating ginagawa ngayon. Kaya sabi ko nga sa mga kapatiran, yung ating mga nag-aspire for certificates and for diplomas mula sa Church Planting Institute, yung kanila pong mga pagdalo ng mga seminars na katulad po dito ay mayroon pong credit. Sa mga classes po natin, nightly classes po natin sa online, ay mayroon pong credit ang mga iyan. Doon po sa mga kapatirang gustong mag-earn
ng degree mula po sa ating school. So competency. Para naman kapag tayo ay nakipag-usap, no, kapanipaniwala naman tayo doon sa mga taong ating kinakausap. Hindi naman ibig sabihin na maging mga scholar po tayo. Although maraming mga kapatiran na scholars as far as Bible knowledge is concerned, kahit na po ng archaeology, geography, anumang science, ay marami tayong mga kapatiran masasabi natin na mga experts po riyan. Ilan po sa atin ay sa Bible nakatutok. Ang ating namang sinasabi, let us do our best. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi ni Pablo kay Timoteo, do your best to present yourself. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, magagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng Diyos. At number 9, workers must be trained to become leaders. Opo, hindi po tayo nakukontento sa tagagawa lamang tayo. Sa mga gumagawa po kasi, magandang mayroong kinikilalang leader. Alam niya kung ano ang ipinapagawa at alam niya kung paano gagawin at alam niya kung paano tatapusin. Kaya mahalaga sa mga gawa po mga kapatid na mayroon po silang skill nito. Ang pagkawala ng leaders ay katulad po ng kalagayan ng sinabi ng Panginoong Hesus doon po sa mga taong na kanyang nakita sa mga kanayunan na parang mga tupa na walang pastor, sabi niya. No? Sa Iglesia ng Panginoon ay larawan ito ng kawan. Kawan. Sheepfold. Kaya yung pong mga elders, no, ay tinawag na pastor. Ephesians chapter 4 verse 11. Pag binasa niyo po ang chapter 4 verse 11, hindi niyo po makikita diyan ang word na elder. Wala po diyan yung overseer, wala po diyan yung pastor, yung bishop, pero naroon po yung word na pastor. Kasi nga po, ang pastor is equivalent to the word elder, bishop, or overseer. At yun ay mapapatunayan natin sa Acts chapter 17, chapter 20, verse 17 to 28. Isa po ang tinutukoy niya na grupo ng mga tao. Pero naroon po yung image ng pagiging pastor, shepherd, tagapangalaga. At sa unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 2 nga, ay sinabi ni Apostol Pedro, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos sa inyo. Di ba yung larawan? Pangalagaan, ang kawan. So, isang larawan ng pastor na nag-aalaga sa kapwa mga tupa ng Diyos. So, naroon po ang leadership. Na lamang, kakaiba ang leadership po dito sapagkat sabi ni Apostol Pedro, magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Yun ang kaibahan ng leadership sa loob ng church at saka sa mga human institutions. Okay? At sa Bible, alam natin na sino man pong nagnanais na maging pastor, shepherd, elder, or bishop, mayroon po siyang mga katangian dapat. Mayroong qualifications. Sa kalagayang hindi pastor o hindi yung shepherd, sa mga gawain, mahalaga din naman na mayroon tayong kaalaman sa leadership. At kakaiba po ang leadership ng Bible o ng Panginoong Hesus. Naroon po yung idea ng servant leadership. Para sabi ng Panginoon, ang nais na maging sa inyo, ang kailangan ay maglingkod po siya. Yung server, the one who ministers, yan siya ang mayroong influence sa mga kasamahan niya. At siya ang kinikilalang leader. Maalala ko ang sabi ni sino nga ba itong kilala sa pagtuturo ng leadership. Ang sinasabi niya, leadership is by influence.
And then lastly, workers must commit to other faithful men. Kita niyo po mga kapatid, no, ang ating pagiging worker, hindi dapat na manatili lamang po sa atin. Pagpatay na tayo, wala na. Ganoon ang mangyayari. Kaya nilayon ng Panginoon, pamagitan ng mga katuruan na ating mababasa sa Bible, ang pagiging workers kailangan magpatuloy po ito from generation to generation. Hindi nga ba? 2 Timothy chapter 2 verse 2, madali tandaan po yan. Puro number 2 yan. No? 2 Timothy, pangalawang Timoteo, kapitulo 2, versikulo 2. The things that I have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ano mang iyong natutunan sa akin? Sabi niya, ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na sila din naman ay maaaring makapagturo sa iba. So nais na Apostol Pablo, nais ng Diyos, pamamagitan niya ng Apostol Pablo sa pagkasabi na tuloy-tuloy dapat ang mga workers. Kung ating tinanggap mula sa ating mga tagapagturo na kailangan nating maging mga workers sa kaharian ng Diyos, yun din po ating ituturo sa iba, sa mga sumusunod na henerasyon. Opo, no? Kasi kapag hindi natin ginawa ito, mauubos. Darating ang panahon, wala na. Magpapasalamat po tayo. No? At kapos po tayo sa mga full-time preachers sa ating pong generation. At nagbabago po from generation to generation ang sitwasyon ng mga churches. Mayroon po mga panahon noong unang-una, lahat po ng mga preachers, alam nyo, mayroong mga tinatawag na mga supporters from abroad. Sa kanila po inaasa ang kanilang mga pangangailangan. Ang problema, nung nawala na po yung mga tumutulong sa kanila from abroad, ayan na, may problema na po ang mga preachers kung saan-saan na po sila pupunta. At hindi po naihanda ang congregation na magbigay ng support para sa kanila, ng fund para po sa pangangailangan nila. And then, mabuti na ang susunod na henerasyon ay sabi natin na mas handa po siguro, nakapag-aral ang marami na mga anak, ng mga unang mga naging Christians, yung mga anak ngayon, no, naging mga professionals, mas malalaki na ang kanilang mga sweldo. So, gumanda-ganda ang sitwasyon ng mga churches. At namumulat na po sila na yung mga preachers ay kailangan nilang tulungan. Sila na ang tumutulong. At meron pang isang generation, mga kapatid, no? Mismo na yung mga preachers ay meron na mga sariling training, sariling mga pamamaraan, paano sila magkaroon ng means, paraan na ikabubuhay po ng kanilang pamilya. Lahat-lahat na po ito ay tanggap. Ano man po ang sitwasyon ng isa pong mangangaral at kailangan lamang po na ma-meet ang kanyang mga pangangailangan at pangangailangan ng kanyang pamilya, ay okay po ito. At mahalaga, no, ay maituro natin sa mga sumusunod na henerasyon po sa atin ang kahalagahan po ng pagiging mga manggagawa sa iglesia ng ating Panginoon. And to conclude, mula po sa tinura ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 9:38, sabi niya, idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Kung hindi po kayo yung manggagawa doon sa mga aanihin, maaari po kayong dumalangin. Ano ang idalangin natin? Na ang Panginoon ay magpapadala ng mga manggagawa. Alam nyo, kapag pinagdasal ninyo ang ganito, hindi naman siguro kayo mananalangin na hindi nyo pinapaniwalaan. Pag dinalangin ninyo na magpadala ang Diyos ng mga manggagawa, ibig sabihin kayo mismo ay willing na maging manggagawa. Kaya sa atin po lahat, ang lesson po na ito, tayo po lahat ay qualified maging tagagawa sa ubasan ng Panginoon. At nawa ang 10 mga kautusan na ito ay bibigyan natin ng consideration. Mapabuti po tayo sa ating ministeryo, sariling ministeryo po natin.
sariling paglilingkod po natin. Kaya ito po, dito natin wawakasan ang ating pong CPI online lectureship. At maraming salamat ulit sa mga kapatid na nasa Facebook Live at sa mga kapatid po natin na nag-a-assist po sa atin sa Zoom, kapatid na Alfred, kapatid na Neil, kapatid na Sheila, at sa ating mga prayer leaders, mga kapatid na tinawag po natin upang samahan tayo sa gawain na ito. At maasa po tayo na tayong lahat ay pagpapalain ng Panginoon. Labor Day sa mundo o sa Pilipinas, tayo naman po ay to the work sa ubasan ng ating Panginoon. Magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat sa ating kapatid na June at sa ating mga kapatid dyan. Thank you so much po na tayo ay humantong dito po sa ating pagtatapos ng ating pong programa. Nais nating muli batiin yung mga or banggitin yung mga kapatid, mga kalalakihan natin na nagpa-unlock sa ating lecture na ito. Simula po sa ating unang speaker, kay Brother Moises Gonzalez, kapatid na Romel Andog, Brother Samuel Cinco, Brother Onofre Corpus, kanina po yung after lunch ng mga speakers natin, Brother John David Obaya, inyo pong lingkod. Then kanina after naman ng dinner, ang kapatid na Jonathan Faldas ang nagsalita sa atin, Christian Abubo, thank you so much kapatid, and Proxy na kapatid na Erwin Ocampo ay ang atin pong kapatid na John Patricio. So maraming salamat maging po sa ating mga prayer leaders natin na nahagilap ng kapatid na Neil. Morning prayer natin kanina, kapatid na John Patricio, total siya yung kami yung nasa una kanina nag-introduce, and kapatid na Neil sa pagpa-pray para sa kanina break time, bago mag-break time, Brother Von Olibay, Brother Jun Iscares, Brother Arnold Discoro, and this time again we will ask Brother Neil sa isa pong panalangin. Sa mga kapatid po na patuloy hanggang ngayon, simula kaninang umaga hanggang ngayon ay nakikinig, maraming salamat po sa ating mga masugid na mga kapatid na nagte-take advantage ng mga ganitong klase ng pag-aaral. To the work mga kapatid, sa iyo po ay sama-sama na sa gawain natin para sa ating Panginoon. Any last words sa kapatid na June, kapatid na Neil? Wala na sa akin, nasabi ko na lahat. Okay, check ko lang din yung mga kapatid natin, baka may mga comments sila. Ayan, nagpapasalamat lang din ng mga kapatid na ito. So, thank you so much po. Hindi ko mabasa lahat, pipili na lang ako ng mga mabasa. Sabi ng kapatid na Janelle Cinco, maraming salamat po sa lahat ng speakers at organizers. To God be the glory. Amen. From Brother Levi, salamat Brother June sa napakalinaw na lesson message para sa lahat. Good night po. From Maria Teresa Abinyan, thank you so much Brother June sa napakagandang lesson, very detailed and elaborative. Stay safe and healthy. God bless you richly. From Brother Ramir de Mesa, salamat mga kapatid sa mga lessons na ibinahagi ng mga lecturers. May the Lord bless all of you and all who participated in viewing and listening to this lectureship. From Sister Chona, to God be the glory. Sisters, thank you and good evening po. So ayan, ilan sa mga po natin, mga masugid nating tagapakinig. Sayang hindi natin ma-shoutout lahat since hindi ko po makita kung sino yung mga active, pero meron tayong 31 million 31 na mga nakikinig. So maraming salamat mga kapatid. Ito ay give and take. We provide yung lecture and kayo naman yung nagpo-provide ng mga audience natin. So if there's nothing more, at mabakit ko lamang Brother Alfred na yung ating lesson hindi lamang ngayong gabi ito may pisa. Sa pagpapatuloy po pagtakbo ng oras ay panunuorin yan ng mga kapatid, babahagi ng mga kapatid, kaya aabot ng marami, hundreds po ang ating mga viewers niyan.
Tama po 'yun at magiging available ito no, hahatiin per segment at may ipo-post natin sa YouTube ano. So hindi siya mawawala, ano hindi makakalimutan. Kung makalimutan man madali po nating mahanap, ma-access. Ano 'yan po yung advantage ng technology natin. Okay, at request namin mamaya magpa-picture yung mga naka-blue. Kasama si Sister Sheila, naka-blue yan. Blue. Po yung sige po. Okay, so magpaalam tayo sa Facebook Live. Okay. So After a prayer, of course. So, okay. Kapatid na Neil. Tayo po yung manalangin mga kapatid para po sa ating pagtatapos. Manaming Diyos, dakila at mapagmahal sa lahat. Salamat po muli Ama sa gabing ito at sa buong araw po Ama na kami po inyong ginabayan at ang bawat isa po ay nakapakinig ng salita na binahagi po ng mga speakers po na naimbitahan. Nagpapasalamat po kami kay Brother Moises, kay Brother Romel, Brother Sam, Brother Nofre, Brother John, Brother Alfred, and Brother Jonathan, Brother Christian, at Brother June. Papasalamat po kami, Ama, sa katalinuhan at sa kanilang preparasyon po na binigay nyo sa kanila upang maihatid po sa amin ang inyong mensahe sa buong araw na ito. At gayon din naman pasalamat namin sa mga kapatiran po na siyang sumusubaybay sa Facebook Live upang makinig po ng inyong dakilang salita, Ama. At naway Ama, ang mga napag-aralan po sa araw na ito, pagiging tema na to the work ay ang bawat isa ay magsimula rin po na maging worker po para po sa ating Panginoon. Ito po ang kanilang first step po para po mapagpatuloy po kung ano po ang ikaganda ng bawat iglesia na nasakupan po ng bawat isa. At nawaya maibigay niyo po ng sapat na katalinuhan at kalakasan ng bawat isa na siyang maglilid po sa bawat kongregasyon naman. Ngayon din naman pasalamat namin sa pag-iingat niyo sa amin sa buong araw na ito. Kami po ang may nagpapasalamat din at bagamat ay patuloy tayo nakakaranas ng pandemic at patuloy ng mga ECQ po na nangyari sa bawat lugar, ay hindi niyo po kami pinapabayaan sa aming mga bagamat ang ibang kapatiran po ay nakaranas po ng mga panghihina sa pangatawan, lalo na po yung mga tinamahan po nating kapatiran ng COVID-19 ay hindi niyo po sila pinabayaan dahil po sa inyong dakilang kamay ay pinagaling niyo po sila dahil po sa dalangin ng bawat isa upang bumalik sila sa kanilang mga kanilang pampisikal na kalakasan. Ngayon din ay lalo pa pong lumakas ang kanilang spiritual na paniniwala sa inyo. At kami Ama ay nagpapasalamat at sa mga blessings po. Ngayon din sa pagkakataon na ito, naway patuloy po ang CPI lectureship sa bawat merong pagkakataon po na makapaglingkod ang bawat isa. Naway patuloy nyo rin po silang bigyan ng sapat na kalakasan upang may hatid po sa inyo mga mensahe po na inyong sa banal na Biblia, Ama. Ganyan din ang paghingi namin ng kapatawaran sa mga pagkukulang at pagkakasala na namin nagagawa. At nanto'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus na nakapagligtas. Amen. 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 Alright, paalam po tayo sa Facebook Live. Okay, maraming salamat mga kapatid. And tayo po ay magtatapos na. Good night. And naway bigyan tayo ng isang magandang bukas para po sa ating pagsamba. Good night mga kapatid. Maraming salamat. And we will end now officially yung ating pong CPI, second online lectureship in 3, 2, 1.